Pamilyar ka ba sa kwento ng Biringan na kung tawagin ng iba ay siyudad umano ng engkanto? Ngunit bago ko simulan ang kwento at kung mahilig ka sa ganitong istorya, ay nais ko din hingin ang iyong like at pa-click na din ng notification bell para ma-update ka sa mga video na maaari ko pang i-upload sa aking channel. Saan nga ba ang Biringan sa Pilipinas? Ito ay nasa probinsya ng Samar. Pero alam mo ba na may kahalintulad na pangalan ang Biringan? Oo, yan ay ang Borongan City na aktwal na nakikita ng ating mga mata. Sinasabi ng ilang taga-Samar na marahil ay nagkakamali lang daw ang mga taong naghahanap sa siyudad ng Biringan. May ilang tao na ang nagpatotoo ng kwento na narating na nila ang Biringan. Ayon sa kanila, ito ay may matataas na gusali at naggagandahang lugar. At ibang-iba ito sa mundong ating ginagalawan. Dito magsisimula ang ating kwento na hango sa totoong buhay at karanasan. Pangalanan natin siyang si Lolo Dionisio na taga San Isidro, Northern Samar. Siya ay may asawa. Dalawa na lang sila at kasama ang kanilang isang apo na sa kanila na iniwan ng panahong iyon. Wala namang ibang ikabubuhay sa Samar kundi ang pangingisda, pagtutroso at pagsasaka. Naisipan ni Lolo Dionisio na mangisda para na din may pagkakitaan. Agad nitong tinungo ang kanyang bangkang disagwan. Dala ang ilang gamit. Umalis siya sa baryo sa ganap ng 2 ng hapon. At agad na binaybay ang daan papunta sa isla na tawagin nating Suton. Sa likurang bahagi lang ng isla nais niyang mangisda. Dahil nga disagwan ang kanyang bangka, may kalayuan pa bago niya marating ang isla. Patuloy lang sa pagsagwa ng matanda dahil naabutan siya ng takip silim. Di nito alintana ang pagod at hirap dahil ito ang kanyang kinabubuhay. Sobrang sipag at napakabait na tao si Lolo Dionisio. Halos wala ka nang masabi sa kanyang kabaitan. Di nagtagal, napansin ng matanda na tila napapalayo siya sa isla na dapat niyang puntahan. May napansin siya sa di kalayuan na naglalakihang barko at naggagandahang gusali. Ibang-iba ito sa kanyang mga nakikita. At labis na tinanong ang sarili kung anong lugar ba ang kanyang narating. Dahil sa kabisado ni Lolo Dionisio ang karagatan ng Samar, labis pa rin itong nagtataka. Pero alam ng matanda ang kanyang pakay sa lugar, kundi ang mga isda. Sinimulan niyang ilatag ang kanyang lambat, ngunit di pa din umalis sa isip ang kamanghaan sa lugar na kanyang nakita. Habang naghahantay, nilibang niya ang sarili sa pagkanta. Oras na nga para iahon ng lambat. At laking gulat niya sa dami ng nahuling isda. At nasabi sa sarili na mayaman sa lamang dagat ang lugar. Dahil sa labis na katuwaan, naisip ulit ni Lolo Dionisio na muling ilatag ang lambat sa karagatan.
Minsan lang niya kasi itong naranasan sa kanyang buhay. At muli, nabaling ang kanyang mata sa mahiwagang lugar at pabulong na sinabi sa sarili na babalikan niya ang lugar para mangisda muli. Sa kanyang tansya, mga hating gabi na ng oras na yon, at muli nitong inahon ang lambat. Di naman siya nabigo dahil madami ulit itong huli na halos mapuno ang kanyang bangka. Napagpasyahan ni Lolo Dionisio na umuwi na dahil malayo pa ang kanyang lalakbayin pabalik sa kanyang baryo. Dahil sa pagod, nagpahinga siya ng sandali. Di nito akalain na makakatulog siya. Umaga na nang siya ay magising. Laking gulat niya na naroon siya sa likurang bahagi ng isla kung saan malapit lang ang kanyang baryo. Na buong akala niya ay nasa malayong lugar siya napadpad. Nang tignan niya ang bangka, naroon pa din ang mga huli niyang isda. Umaga na nang marating niya ang dalampasigan. Siya ay sinalubong ng kanyang mga kapitbahay at asawa. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil madaming huli si Lolo Dionisio. Ngunit di niya nilihim ang kanyang karanasan at naikwento niya ito sa kanyang asawa, kapitbahay at maging sa kanyang apo. Doon lamang natanto ni Lolo Dionisio na ang lugar na kanyang narating ay isa pa lang port area ng syudad ng mahiwagang Biringan. Bagamat marami ang hindi naniniwala sa kwento tungkol sa Biringan, patuloy na iniisip ng mga tao na ito ay isang tathang isip lamang. Sana nagustuhan mo ang kwento ni Lolo Dionisio na base sa kanyang karanasan. Ngunit alam mo ba na hindi lang isang beses narating ni Lolo Dionisio ang lugar ng Biringan? Yan ang inyong abangan dahil ibinahagi pa din niya ang kanyang karanasang iyon sa ibang uri naman ng kanyang pamumuhay. At dyan ko tinatapos ang kwento ni Lolo Dionisio. At kung nagustuhan mo ang ating kwento, i-comment mo lang at make sure na click mo ang like at notification bell para ma-update ka sa video na i-upload ko. Maraming salamat.